So yun guys, no, meron tayo dito alternator assembly. So binaklas ko na to guys. Ito yung mga piyesa ng alternator. So itong type ng alternator na to, compact na alternator lang naman to yung mga mas common na nakikita natin. So ito yung stator, carbon brush, regulator. Ito yan nakakonect. Tapos itong at itong diode. Tapos itong makikita nyo tong may thread na to, ito yung positive na kinakabitan papuntang baterya pag nagcha-charge na yung baterya. So ito yung magnetic coil or yung iba magnetic field na tinatawag nila. So ito yung pulley. So ano nga bang ibig sabihin ng alternator o ano nga bang trabaho ng alternator, no? So ang alternator ay mechanical driven siya by engine, via belt. Tapos nagki-create siya ng current. So ang kine-create na itong current is alternating current. So kaya tayo may diode at rectifier. So yung alternating current itinatransfer niya sa direct current sa pamamagitan na itong dalawa na to. So ang diode naman, ang trabaho ng diode is for one way lang siya, one way na flow lang current. So ibig sabihin pag may diode ang isang component, hindi pwedeng bumalik ang kuryente. So ito yung tinatawag na magnetic field. So paano nagkakaroon ng charging, no? Paano nagkakaroon ng charging pag umaandar na to o gumagana na yung alternator? So umiikot tong stator natin. Habang umiikot tong stator natin, nagkakaroon ng magnetic flux. Yung magnetic flux, yun yung tawag dito. Pagka nagdikit kayo ng metal dito sa alternator, sa housing nya, yun yung namamagnet nya. So magnetic flux ang tawag doon guys. So kaya nagkakaroon ng kuryente dahil sa magnetic flux. So yan, kakabit yan dyan, kakaroon ng magnetic flux, maglalabas ng kuryente. AC yun guys, AC, alternating current. So ang trabaho ng dalawa na to, diode rectifier, sila yung nagko-convert ng alternating current sa direct current. So most common pagka sira na yung alternator nyo, bearing. Most common na problem is bearing. Ayan yung bearing na yan. Kagaya nito guys, malaki na yung play nito guys. Yung bearing nito kaya maingay, kaya pinapalitan. Then yung charging nya hindi na ganun kaayos. So paano mo pa malalaman na okay pa yung charging ng sasakyan mo? Siyempre gagamit ka ng tester, battery tester, multi-tester. Mabilis mong malalaman kung magdadirect ka. Itong port na to, papunta to sa battery. So babaklasin mo lang dyan yung cover, kasi may nut to na 12 or 10 mm na nut. So rektahan mo na kaagad dito ng ng tester, positive, tapos body ground, negative. Pag pina-under mo yung sasakyan, dapat may charging ka hanggang 13 to 14 volts. Yun yung good charging pa yung mo, alternator. Pero pagka bumaba na yan, nagdagdag ka ng load tapos mababa yung charging mo, yun ang sinyalis ng bad charging system. So yun guys, no, mechanical driven siya via belt. Tapos nagke-create siya ng alternating current. Tinatransfer siya sa direct current sa pamamagitan ng diode at rectifier. So ang trabaho nito ay kabaligtaran ng starter motor. Ang starter motor naman is electric flow ng current, tapos to mechanical. Ito naman mechanical by electrical. So yun lang guys, no, konting tips lang at kaalaman para sa ating mga sambayan ng Pilipino at sa mga sumusubaybay sa ating page. Huwag nyo kakalimutan lagi guys mag-subscribe para may konti tayo napupulot na kaalaman at mga DIY natin sa mga susunod pang vlogs. Yun lang guys, maraming salamat. God bless.
So, yun nga guys, no? Ito. Ano lang natin, double check lang natin, no? So, ito yung regulator. Ayan ang regulator. At ito naman yung diode rectifier, ha? Ikaklaro ko lang. So, voltage regulator. From the word itself, nire-regulate niya yung tamang voltahe papunta sa battery. Kasi once na sobra-sobra yung nilalabas ng alternator, maapektuhan din yung baterya at pwedeng sumabog yung baterya. So, kaya siya tinawag na voltage regulator. So, yun lang guys. Salamat. God bless.